Genesis, nakamtan ni Jacob ang pagpapala. Ika-27 kabanata. Si Isaac ay matanda na at halos kaya ipinatawag niya si Esau, ang anak niyang panganay. Sinabi niya rito, "Anak, matanda na ako at malapit nang mamatay. Mabuti pa'y lumabas ka at mangaso. Ihuli mo ako ng usa at lutuin ang putahing gusto ko. Pagkakain ko igagawad ko sa iyo ang aking basbas bago ako mamatay." Nakikinig pala si Rebecca, samantalang kinakausap ni Isaac sa Esau. Kaya't nang umalis ito upang sunduin ang bilin ng ama, tinawag niya si Jacob at sinabi, "Narinig ko ang sinabi ng iyong ama kay Esau. Ihuli mo ako ng usa at lutuin mo para sa akin. Pagkakain ko, babasbasan kita sa harapan ni Yahweh bago ako mamatay. Ganito ang gawin mo, anak. Kumuha ka kaagad ng 2 kambing na mataba at iluluto ko para sa iyong ama. Ipakain mo sa kanya nang ikaw ang magawaran ng basbas bago siya mamatay." "Ngunit inay," tugon ni Jacob, "mabalahibo si Esau samantalang ako'y hindi. Malalaman ni ama na nililinlang ko siya kapag ako'y kanyang nahipo. Susumpain niya ako sa halip na basbasan." Sumagot ang ina, "Basta sumunod ka anak, ako na ang bahala. Kumuha ka na ng kambing." Kumuha nga si Jacob at iniluto ng kanyang ina ang putaheng gustong-gusto ng kanyang ama. Binihisan ni Rebecca si Jacob ng pinakamagarang damit ni Esau na iniingatan niya. Ang mga braso at leeg ni Jacob na walang balahibo'y binalutan niya ng balat ng kambing. Pagkatapos, pinadala sa anak ang potahe na may kasama pang tinapay na niluto rin niya. Lumapit si Jacob kay Isaac. "Ama," wika niya. "Sino ka ba?" tanong nito. "Ako po'y si Esau," sagot ni Jacob. "Nagawa ko na po ang inyong inuutos sa akin. Narito na po ang gusto ninyong pagkain. Bumangon na kayo at kanin na ninyo ito nang ako'y mabasbasan pagkatapos." "Kadali mo naman, saan ka nakahuli nito?" tanong ni Isaac. "Tinulungan po ako ni Yahweh na inyong Diyos," sagot ni Jacob. Nagtanong na muli si Isaac, "Ikaw ba'y talagang si Esau? Lumapit ka nga rito nang malaman ko kung ikaw nga." Lumapit naman si Jacob at siya hinipo ng ama. Kay Jacob ang tinig, ngunit ang bisig naman ay parang kay Esau, pabulong na wika ni Isaac. Hindi niya nakilala si Jacob sapagkat ang mga bisig nito ay mabalahibo, tulad rin ng kay Esau. Babasbasan na sana ni Isaac si Jacob, ngunit muli pang nagtanong, "Ikaw nga ba si Esau?" "Ako nga po," tugon ni Jacob, kaya't sinabi ni Isaac, "Kung gayon, akin na ang pagkain at pagkakain ko'y babasbasan kita." Iniabot ni Jacob ang pagkain at binigyan pa niya ng alak. "Halika anak at hagkan mo ako," sabi ng ama. Niyakap ni Jacob ang ama at naamoy nito ang kanyang kasuotan, kaya't siya'y binasbasan. Ang masamyong halimuyak ng anak ko, ang katulad ay samyo ng kabukirang si Yahweh ang nagbasbas. Bigyan nawa ikaw ng Diyos ng hamog buhat sa itaas. Nang tumaba ang lupa mo't ikaw na may makaranas ng saganang pag-aani at alak na masasarap. Bayaan ng mga bansay paalipin at gumalang. Kilanlin kang Panginoon ng lahat mong mga angkan. Gumalang din ang lipi mo sa panig ng iyong inang. Sila nawang sumusumpa sa iyo ay sumpain din, ngunit yung pagpapala sa iyo ay pagpalain. Matapos igawad ni Isaac ang kanyang basbas, umalis si Jacob, siya namang pagdating ni Esau na may dalang usa. Niluto niya ito ng masarap at dinala sa ama. Sinabi niya, "Maupo kayo ama at kanin ninyo ang dala kong pagkain upang ako inyong mabasbasan." "Sino ka?" tanong ni Isaac. "Si Esau po ang inyong panganay," tugon naman niya. Nanginig ang buong katawan ni Isaac. Wika niya, "Kung gayon sino ang naunang nagdala sa akin ng pagkain, katatapos ko lang kumain nang ikay dumating. Binindisyonan ko siya at tataglay niya iyon magpakailanman." Magulgol ang iyak si Esau nang marinig ito at nagsumamo, "Bendisyonan din ninyo ako, ama." Ngunit sinabi ni Isaac, "Nilinlang ako ng iyong kapatid, kaya nakuha niya ang bendisyon ko para sa iyo."
Pangalawa na nga itong pag-aagaw niya sa akin, wika ni Esau. Kaya pala Jacob ang kanyang pangalan. Kinuha na niya ang aking karapatan bilang panganay at ngayon inagaw pa rin niya ang aking bendisyon. Wala ba kayo nalalabing bendisyon para sa akin? Wala na akong magagawa, anak, wika ni Isaac. Siya'y Panginoon na ngayon. Ginawa ko ng alipin niya ang kanyang mga kamag-anak. Binigay ko na sa kanya ang kasaganaan sa pagkain at inumin, kaya wala nang nalalabi para sa iyo. Ngunit patuloy na nagsusumamo sa kanyang ama si Esau. Bakit isa lang ang inyong bendisyon? Idamay na rin ninyo ako. At patuloy siyang nanangis. Sinabi ni Isaac sa kanya, hindi ka magtatamasa nitong yaman sa daigdig, pati hamog sa itaas, magkukulang ang iyong bukid. Upang ikaw ay mabuhay, ang patalim ang iyong gamit. Ngunit ikaw ay aliping maglilingkod sa kapatid. Para ikaw ay lumaya, kailangang maghimagsik. Namuhi si Esau kay Jacob, pagkat ito ang binasbas ng kanyang ama. Kaya't ganito ang binuo niya sa kanyang isipan. Pagkamatay ng aking ama, at ito'y hindi na magtatagal, papatayin ko si Jacob. Hindi nalingid kay Rebecca ang balak na ito ni Esau, kaya't ipinagbigay alam niya agad kay Jacob. Sinabi niya, anak, binabalak ng iyong kapatid na ikaw ay patayin upang makipaghiganti siya. Umalis kang madali, pumunta ka sa Haran, at doon ka muna tumira sa aking kapatid na si Laban. Doon ka muna hanggat hindi naglulubag ang galit ng iyong kapatid. Malilimutan din niya ang ginawa mo sa kanya. Hayaan mo, pababalitaan kita kung maaari ka nang bumalik. Masaklap man sa loob ko ang malayo ka sa akin, lalong hindi ko matitiis ang kayo'y kapatuloy ang mawala sa akin. Pinapunta ni Isaac si Jacob kay Laban. Sinabi ni Rebecca kay Isaac, hirap na ang loob ko sa mga Hiteyang ito. Kapag Hiteya rin tulad nila ang napangasawa ni Jacob, mabuti pang mamatay na ako. 28 Kabanata. Kaya tinawag ni Isaac si Jacob, at matapos batiin ay sinabi, huwag ka mag-aasawa ng Kananeya. Pumunta ka sa Mesopotamia, sa bayan ng iyong lolo, Betuel. Doon ka pumili na mapapangasawa sa mga pinsan mo, sa mga anak ng iyong tiyo Laban. Naway pagpalain ka ng Diyos na makapangyarihan sa lahat sa iyong pag-aasawa at magkaroon ng maraming anak upang ikaw ay maging ama ng maraming bansa. Pagpalain ka nawa niya, gayon din ang inyong lahi. Paris ng ginawa niya kay Abraham. Mapasayo nawa ang lugar na ito na iyong titirahan, ang lupang ipinangako ng Diyos kay Abraham. Pinalis nga ni Isaac si Jacob at ito'y nagpunta sa Mesopotamia sa kanyang tiyo Laban, na anak ni Betuel na taga-Aram. Si Laban ay kapatid ni Rebecca na ina ni Jacob at Esau. Nag-asawa si Esau ng isa pa. Nalaman ni Esau na pinapunta ni Isaac si Jacob sa Mesopotamia upang doon mag-asawa. Nalaman din niya na noong binindisyonan si Jacob ay pinagbawalan itong mag-asawa ng babaeng Kananeya. Sinunod ni Jacob ang kanyang ama't ina at nagpunta nga sa Mesopotamia. Nang mabatid ni Esau na ayaw ng kanyang ama sa babaeng Kananeya, nagpunta siya sa kanyang tiyo Ismael na anak din ng kanyang lolo Abraham. Nag-asawa siya ng isa pa, ang pinsan niyang si Mahalat na kapatid ni Nebayot na anak ni Ismael. Nanaginip si Jacob sa Betel. Umalis nga si Jacob sa Berseba at nagpunta sa Haran. Inabot siya ng paglubog ng araw sa isang lugar at minabuti niyang doon na magpalipas ng gabi. Isang bato ang inuna niya sa kanyang pagtulog. Nang gabing yaon siya ay nanaginip. May nakita siyang hagdan na abot sa langit at nagmamanhik manaog doon ang mga anghel. Walang ano-ano'y nakita niya si Yahweh sa tabi niya. Wika sa kanya, ako si Yahweh ang Diyos ni Abraham at ni Isaac. Ang lupang ito na iyong hinihigan ay ibibigay ko sa iyo at sa iyong lahi. Darami sila na parang alikabok sa lupa at malalaganapan nila ang 4 na sulok ng daigdig sa pamamagitan mo at ang iyong lahi. Pagpapalain ang lahat ng bansa. Tandaan mo, susubaybayan kita at ipagtatanggol saan ka man magpunta at ibabalik kita sa lupaing ito.
Hindi kita hihiwalayan hanggang sa matupad ang lahat ng sinabi ko sa iyo." Nagising si Jacob at ang sabi, "Hindi ko alam na narito pala si Yahweh. Nakapangingilabot ang lugar na ito. Ito ang bahay ng Diyos at pintuan ng kalangitan." Maagang gumising si Jacob ng umagang iyon. Kinuha niyang inunang bato at itinayo bilang isang alaala. Binuhusan niya ito ng langis at itinalaga sa Diyos. Tinawag niyang Betel ang lugar na iyon na dati tinatawag na Luz. Nangako si Jacob ng ganito, "O Diyos, kung ako'y sasamahan ninyo at iingatan sa paglalakbay na ito, pakakanit pararamtan at makababalik na muli sa bahay ng aking ama. Kayo po ang magiging Diyos ko. Sasambahin kayo sa lugar na ito na pinagtayuan ko ng batong alaalang ito. Tiaalay ko sa inyo ang ikapo ng anumang ipagkakaloob ninyo sa akin." Ang mabuting balita ayon kay Mateo. Pagsunod kay Jesus. Nang makita ni Jesus ang makapal na tao sa kanyang paligid, iniutos niya sa mga kasama na maghandang tumawid sa ibayo. Nilapitan siya ng isang eskriba at sinabi sa kanya, "Guro, susunod po ako sa inyo saan man kayo pumaroon." Sumagot si Jesus, "May mga lungga ang mga asong gubat at may mga pugad ang mga ibon, ngunit ang anak ng tao ay wala man lamang matulugan o mapagpahingahan." Isa naman sa mga alagad ang nagsabi sa kanya, "Panginoon, maaari po bang umuwi muna ako upang ipalibing ang aking ama?" Ngunit sinabi sa kanya ni Jesus, "Sumunod ka sa akin at ipaubaya mo na sa mga patay ang paglilibing sa kanilang mga patay." Pinatigil ni Jesus ang unos. Sumakay si Jesus sa bangka kasama ang kanyang mga alagad. Bumugso sa lawa ang isang malakas na unos at halos matabunan ng mga alon ang bangka. Ngunit natutulog nun si Jesus, kaya't nilapitan siya ng mga alagad at ginising. "Panginoon, tulungan ninyo kami," sabi nila, "lulubog tayo." At sinabi niya sa kanila, "Ano't kayo natatakot? Napakaliit naman ng inyong pananalig." Bumangon siya, sinaway ang hangin at ang dagat, at tumahimik ang mga ito. Namangha silang lahat at ang sabi, "Anong tao ito? Kahit ang hangin at ang dagat ay tumatalima sa kanya." Pinagaling ang mga Gadarenong inaalihan ng mga demonyo. Nang dumating si Jesus sa ibayo sa lupain ng mga Gadareno, sinalubong siya ng 2 lalaking galing sa libingan. Sila inaalihan ng mga demonyo at napakababangis kahit walang mangas dumaan doon. Pagdakay sumigaw sila, "Ano ang pakialam mo sa amin, anak ng Diyos? Naparito ka ba upang pahirapan kami nang hindi pa napapanahon?" Sa di kalayuan na may malaking kawan ng baboy na nanginginain. At namanhik sa kanya ang mga demonyo. "Kung kami palalayasin mo, bayaan mo kaming pumasok sa mga baboy na iyon." Sinabi ni Jesus, "Humayo kayo." Kaya't lumabas sila sa 2 lalaki at pumasok sa mga baboy. Ang buong kawan ay biglang sumibad ng takbo patungo sa bangin, nahulog sa lawa at nalunod. Patakbong umuwi sa bayan ang mga tagapag-alaga ng kawan at pagdating doon ay pinamalita ang lahat ng bagay, pati ang nangyari sa mga inalihan ng demonyo. Kaya't lumabas ang buong bayan upang salubungin si Jesus. Pagkakita sa kanya, nilang siya'y umalis sa kanilang lupain.